Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 351. Ang mga bagay na nawala niya. Kakailanganin ni Elliot na magbayad ng malaking halaga kung pipilitin ni Anastasia na pagtakpan ang kwento, at hindi niya naisip na kailangan pang umabot sa ganoong haba. Dahil dito, tinanggap niya ito at sinabing, kalimutan mo na ito. Hahayaan ko na lang. Nagpapasalamat lang siya na nakuhanan siya ng paparazzi ng magandang shot, at magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya humanga sa kanilang mga kakayahan. Talagang hahayaan mo ito, bulong ni Elliot habang ang mga braso ay pumulupot sa kanyang baywang mula sa likuran. Isang masayang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nagtanong, ibig bang sabihin nito ay opisyal mong kinikilala ang ating relasyon? Namula si Anastasia sa kahihiyan. Kung tatanggihan niya ang kanilang relasyon ngayon, malamang natatawagan siyang succubus ng publiko na pinaglaruan ang damdamin ng mga lalaki. Nakatalikod ito sa kanya, mahinang bamulong, fine, I guess we can try dating for a while at makita kung saan tayo dadalhin nito. I won't let you down, saad niya sa magnetic voice habang bahagyang yumoko para halikan ang tuktok ng ulo niya. Sisiguraduhin kong masisiyahan ka sa lahat ng may isip na paraan. Nawalan siya ng masabi nang marinig niya ito. Sa palagay ko ay medyo maaga para sa uri ng kasiyahan na sinasabi mo, Elliot, gusto niyang sabihin. Hindi niya akalain na magiging handa siyang dalhin ang mga bagay sa susunod na antas sa lalong madaling panahon. Biglang naisip niya si Hailey at naisip niya kung magalit ba ang dalaga pagkatapos niyang makita ang balita. Gayunpaman, walang pakialam si Anastasia sa kung ano ang maaaring maramdaman ni Hailey, tulad ng kung paano hindi pinansin ni Hailey kung siya ay nabuhay o namatay sa mga nakaraang taon. Nakipag-ugnayan ka ba kay Hailey kamakailan? Tanong ni Anastasia, nakatingin kay Elliot na nagtataka. Seryoso niyang sagot, the last time we talked, she told me that she was going abroad on vacation for 3 months, pero hindi na kami nag-usap after that. Simula ngayon, ang katulong ko na ang bahala sa kanya at hindi ko na siya makikita. Naramdaman ni Anastasia na hindi siya comfortable sa pakikipag-usap tungkol kay Hailey, kaya tumango siya at hinayaan ang problema. Let's go for breakfast bago tayo bumalik, she suggested brightly. Okay, masayang tugon niya at niyakap siya saglit, at hanggang sa naramdaman niya ang mapanganib na tensyon na namumuo sa pagitan nila ay nahihiyang itinabi niya ito. Pagkatapos ng almusal, papalabas na sila ng basement parking lot nang biglang umihip ang malamig na simoy ng hangin. Nanginginig si Anastasia, ngunit sa sumunod na segundo, hinayla siya sa mainit na yakap ni Elliot. Maingat niya itong isinuot sa kanyang suit jacket at dinala siya sa kotse. Kahit isang dosenang hakbang na lang ang layo nila sa sasakyan, nakita pa rin niyang nakakapanatag ng loob ang kilos nito. Sa nangyari, ang isang lalaki na tunay na umiibig sa isang babae ay papansinin ang lahat ng maliliit na detalye, at tiyak na mararamdaman niya kung gaano siya kamahal at nais na alagaan siya. Mahirap sabihin kung gaano karami sa populasyon ang nasira ang kanilang mga puso sa balita ng relasyon ni na Anastasia at Elliot. Sa departamento ng pananalapi ng Tillman Constructions, narinig ni Alex ang balita matapos ang kanyang mga nasasakupan ay magkagulo dahil dito. Nang ilabas niya ang kanyang telepono at hanapin ang balita, agad siyang sinalubong ng larawan ni na Anastasia at Elliot na nakakulong sa isang mapusok na halik sa kafe, at naramdaman niya ang pagkirot ng kanyang puso sa mapait na selos. Naninikip ang dibdib niya nang makitang nakapulupot ang babaeng mahal niya sa braso ng ibang lalaki. Alam niyang wala na siyang pagkakataon kay Anastasia, at ngayon, namatay ang lahat ng nararamdaman niya para rito, naging sikretong hindi niya malalaman. Gayunpaman, ang kanyang damdamin para sa kanya ay hindi lamang ang mga bagay na napatay noon. Nawala na rin ang ambisyong nagtulak sa kanya sa lahat ng ito. Gusto niyang gamitin si Anastasia bilang kanyang stepping stone para kunin ang Tillman Constructions, ngunit tila imposible ito ngayon. Sabi nga, hindi ibig sabihin na handa siyang tanggapin ang mga kaayusan ng tadhana. Ang lahat ng pagsusumikap na ginawa niya para kay Francis sa mga nakaraang taon ay walang kabuluhan, at ang shortcut na maaari niyang gawin upang makamit ang karagdagang tagumpay ay naputol. Hindi ganito ang dapat, malungkot niyang naisip.
Hindi niya maaaring hayaang mawala ang kanyang mga pangarap ng hindi lumaban. Hindi siya nagpakahirap sa Tillman Construction sa lahat ng mga taon na ito para lang sumuko siya ngayon, hindi kapag siya ay karapat-dapat ng higit sa kung ano ang nakukuha niya ngayon. Nang maramdaman niya ang pagkabigo at paghihirap, hinawakan niya ang kanyang ulo at naramdaman ang nag-aapoy na galit sa kanya. Sa isang marahas na paghampas sa kanyang braso, ibinagsak niya ang mga tambak ng mga dokumento sa kanyang mesa at sa sahig. Walang nakakaalam kung gaano siya nawala. Nawawalan siya ng buong hinaharap na pinlano niya para sa kanyang sarili. Ang katotohanan na hindi siya makakasama ni Anastasia ay hindi nagpahirap sa kanya gaya ng pagkawala ng pagkakataong magkaroon ng Tillman Constructions. Gayunpaman, ang isang lalaking tulad ni Elliot na mas mataas sa kanya ay nakuha ang lahat ng gusto niya. Hindi man lang siya makapagsimulang makipagkompetensya kay Elliot, lalong hindi maituturing na kapantay niya. Tulad ng iniisip ni Alex na maaaring mag-apoy siya sa galit, isang nakakainis na silweta ang naanod sa kanyang peripheral vision. Si Erica iyon, ang isa pang anak ni Francis. Hindi siya kasing ganda ni Anastasia, at spoiled siya ng walang dahilan. Gayunpaman, mayroon siyang parehong karapatan sa pagkapanganay sa kumpanya tulad ng kay Anastasia, na nangangahulugang mayroon siyang pantay na pagkakataon na magtagumpay sa Tillman Constructions. Kabanata 352. Kaya ko siyang mawala. Isang malisyosong at mapanlinlang na tingin ang sumilay sa mga mata ni Alex nang maisip ito. Tama, may pagkakataon pa akong magkaroon ng Tillman Constructions, at ang pagkakataong iyon ay nasa Erica. Naalala niya kung paano sinubukan ni Erica na mapalapit sa kanya noong huling pagkakataon, siya ay matalino sa kanyang sariling karapatan, at naisip niya na si Naomi ay nakapin sa kanyang mga interes sa kumpanya sa kanya. Kaya ba niya nakuha ang anak niya para akitin ako? Sa kasong iyon, napagpasyahan niya na walang masama sa pakikipagtulungan kay Naomi, dahil pareho silang may mga interes sa Tillman Constructions na hindi nila kayang makipaghiwalay. Muli niyang sinulyapan ang larawan, at nang makita niya kung gaano kasaya sa pag-ibig si Anastasia habang hinahalikan nito si Elliot, naramdaman niyang parang may tumusok sa puso niya ng punyal. Gusto niyang hawakan si Anastasia sa kanyang mga braso at angkinan ito bilang kanya, kahit na ito ay para lamang sa isang panandaliang gabi. Kung magkakaroon siya ng pagkakataong tuparin ang kanyang mga hangarin ng ganoon, tiyak na aagawin niya ito. Sa sandaling iyon, napuno ang kanyang isipan ng lahat ng kahalayan na gusto niyang gawin kay Anastasia. Siya ang babaeng pinapangarap niya, at siya lang ang gusto niya. Samantala, sa Burgwa, ang paninibugho, at hinanakit ay nananatili sa hangin sa opisina kasunod ng balita ng relasyon ni na Anastasia at Elliot. Hindi na kailangang sabihin, maraming mga puso ang nasira noong araw na iyon. Si Aliona, sa partikular, ay hindi sumipot sa trabaho, at ginugol ni Alice ang mas magandang bahagi ng umaga na inilabas ang kanyang galit sa kanyang mga katulong at empleyado. Galit na galit siya. Nagplano siya hanggang sa wakas na patalsikan si Anastasia sa Burgwa, ngunit kung ano ang nangyari, hindi ito magkakaroon ng pagkakaiba kung umalis siya o hindi, dahil sa kalaunan ay mapapangasawa niya ang presidente ng kumpanya. Sa katunayan, ikakasal siya sa presidente ng business empire na Presgrave Corporation. Ang katayuan ni Anastasia ay tumaas ng higit sa anumang inaasahan ni Alice na makamit sa buhay na ito. Habang siya ay nagpapagal upang ma-promote sa Burgwa, si Anastasia ay nakagawa na ng isang malaking hakbang pasulong sa pamamagitan ng pang-akit at pag-agaw kay Elliot, kaya nagtagumpay sa patuloy na tunggalian na ito. Habang nangyayari ito, nakakulong si Aliona sa kanyang apartment. Nabigla siya mula nang mabasa niya ang balita kaninang umaga, at naramdaman niya na sinadya ni Anastasia si Elliot sa kafe upang maisigawan niya ang buong pag-iibigan na ito, sa gayon ay nakakuha ng publisidad. Sa ilang lawak, naniniwala si Aliona na ito ang paraan ni Anastasia para sabihin sa iba ang kanyang mga kakayahan. "She's trying to rile me up," she concluded with gritted teeth. Ang gawaing ipinagkatiwala sa kanya ni Riley ay nawalan na ng pag-asa. Gayunpaman, hindi siya madaling sumuko. Ang buong buhay niya ay umikot sa kanyang mga planong pakasalan si Elliot para maaga niya ang Presgrave Corporation at maiharap ito sa kanyang ama. Ito ang pinakamahusay, kung hindi ang tanging paraan upang mabayaran niya ang lahat ng ginawa ni Riley para sa kanya. Kung hindi niya ito kakayanin, kung gayon ay nabigo siya sa kanya bilang isang anak na babae.
Nawala siya sa pag-iisip nang marinig ang pagtunog ng kanyang cellphone. Sinulyapan niya ang caller ID bago niya sinagot ang tawag at binati sa mahinang boses, "Pare. Nakita ko lang ang balita tungkol kay Elliot at Anastasia. Sinong mag-aakala na isa sa publiko nila ang kanilang relasyon?" Nakanguso si Riley sa kabilang linya nang may sumingit sa tono niya. "Ikinalulungkot ko na hindi ko nagawa ang gawaing ipinagkatiwala mo sa akin, Ama. Ang aking kawalan ng kakayahan ay nagpabiye sa iyo, at ako ay nag-aaksaya ng iyong oras at lakas," sabi ni Aliona, na pumulupot sa isang braso sa kanyang sarili na tila babagsak siya kung hindi niya gagawin. "Aliona, huwag mong sabihin yan. Mahaba-haba pa ang ating paglalakbay, kaya pagsamahin ang iyong sarili. Sino ang magsasabi na si Anastasia ay mabubuhay ng sapat upang maglakad sa pasilyo at pakasalan si Elliot, tama ba?" Nang marinig ito, agad na lumiwanag si Aliona habang tinanong niya, "Ama, ano ang iyong mga plano?" Kung siya ay magiging kasing istorbo ng kanyang yumaong ina, kailangan ko lang siyang itapon sa parehong paraan. Kaya ko siyang mawala. Plano mo siyang lipulin, Ama. Excited si Aliona. Sa pagsali ni Riley dito, maaaring magkaroon pa rin siya ng pagkakataong magawa ang gawain. Higit sa lahat, excited siya na mapalapit siya kay Elliot. Siya ay lihim na natagpuan sa kanya magnetic at electrifying, nagnanasa siya sa kanya at gusto niya siya para sa sarili niya. Tama iyan, paninindigan ni Riley. Then, he added encouragingly, "I'm planning something right now, and I'll let you know when the time comes." Gayunpaman, dapat mong pagsamahin ang iyong sarili at huwag mawalan ng pag-asa, nakuha mo ba? Kailangan mo pang ibagsak si Elliot. Oo, Ama. Kapag naalis mo na si Anastasia, siguradong mapapabagsak ko si Elliot, sabi ni Aliona na may panibagong kumpiyansa. Iyan ang gusto kong marinig. Ngayon, hintayin mo lang ang salita ko. Sa sandaling ibinaba ni Riley ang tawag, nagliwanag ang mga mata ni Aliona sa halos maniacal na kinang. Karaniwang inanunsyo ni Anastasia ang kanyang hiling sa kamatayan sa sandaling ihayag niya sa publiko si Elliot, at hinding-hindi siya hahayaan ni Riley na mabuhay ng matagal upang makita ang araw ng kanyang kasal. Sa kasalukuyan, isang masayang maingay na galit ang bumagsak kay Erica ng umagang iyon sa Tillman Residence. Hindi niya inaasahan na madyay gising siya at mag-scroll sa kanyang telepono sa kama upang mahanap ang mga larawan ni Anastasia at Elliot na naghahalikan na kumalat sa internet. Kabanata 353. Ano ang ginagawa ng matanda? Tumakbo si Erica pababa ng hagdanan na nakasuot ng damit na kanyang natulog at sinabi sa kanyang ina ang tungkol sa balita. Natigilan din si Naomi, ngunit mabilis na napalitan ng pag-aalala ang kanyang pagkamangha habang bumubulong, "Anastasia has her way with men. Sinong mag-aakala na mayroon siyang ilang mga trick sa kanyang manggas? Hindi ako makapaniwala na nagawa niyang aibag si Elliot sa ganoong kaikling panahon. Mom, ngayong nasa side niya si Elliot, makukuha pa ba natin ang kumpanya ni Dad? Alam mo kung gaano siya kate ko, at sa isang big shot na tulad ni Elliot na sumusuporta sa kanya, tatapakan niya tayo kung isasama rin niya si Dad." Pag-alit na itinuro ni Erica. Ngumuso si Naomi. "Noon pa man ay kinasusuklaman ako ni Anastasia, at ngayon, sa wakas ay nakalinya na niya ang lahat ng kanyang card. Ilang oras na lang bago niya ipakita ang kanyang kamay at makapaghiganti sa amin. Hindi namin kayang umupo dito at hintayin ang aming kamatayan. Sumasang-ayon ako, Mom. Hindi natin hahayaan na kunin niya ang lahat sa atin. Kailangan nating mag-isip ng paraan. Erica, si Alex ang pinakaligtas nating taya ngayon kung gusto nating kunin ang kumpanya para sa ating sarili. Ito na ang iyong pagkakataon. I'm sure hindi kanya tatanggihan kung hihilingin mo sa kanya na sumama sa atin sa hapunan ngayong gabi," mungkahi ni Naomi. Ang oras para sa kanya upang mag-strike ay ngayon, at si Alex ay magiging isa sa kanyang pinakamahalagang pawn sa larong ito ng chess. Si Erica, sa kabilang banda, ay nagalit at nabalisa na siya ay nakasadaw sa mga subordinate ng kanyang ama habang si Anastasia ay nakipag-date sa isang fine specimen tulad ni Elliot. Hindi niya inisip na ito ay makatarungan, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kung hindi ituloy ang mga plano ni Naomi. Sa sandaling iyon, naalala niya si Hailey at iniisip kung narinig niya ang balita. Siya ay nagiging mooching off ang Presgrave family sa lahat ng oras na ito, at siya ay talagang gusto Elliot masyadong. I bet galit na galit siya ngayon.
Walang ideya si Erica na nag-abroad si Hailey para sumailalim sa plastic surgery. Ito ay isang lihim na sinadya ni Hailey na maging tikom ang bibig, at hindi niya kayang ipaalam sa sino man ang kanyang ginagawa. Nang bumalik si Erica sa kanyang silid pagkatapos ng pag-uusap nila ni Naomi, idinial niya ang numero ni Hailey, na lalong nagalit nang makita niyang hindi makalusot ang linya. Samantala, nagpapagaling si Hailey mula sa major procedure na kaka-undergo niya sa Hoagland. Ang anesthetics ay hindi pa nawawala, at siya ay natutulog pa rin sa sandaling ito. Wala siyang kaalam-alam sa nakakadurog na balita na sasalubong sa kanya pagkagising niya mamaya. Marami na siyang ginawang pagbabago at pagsasaayos sa kanyang mga katangian na nagdulot sa kanya ng hindi mabata na sakit, ngunit ang lalaking labis niyang minahal ay nagpahayag ng kanyang relasyon sa isang babae na kanyang mahigpit na kaaway. Sa Burgwa, huminto ang kotse ni Elliot sa basement parking lot, at binuksan ni Anastasia ang pinto upang bumaba mula sa sasakyan nang huminto ito. Gayunpaman, kalalabas lang niya ng maasim na itinuro ng lalaking katabi niya, "I'm good enough to be in paparazzi shots with you, but not enough to show up at work alongside you, eh." Huminto si Anastasia sa kanyang mga landas, at biglang namulat sa kanyang isip nang sabihin niyang, paumanhin, nakalimutan ko iyon. Napabuntong hininga si Elliot, dahil hindi siya sigurado kung ano ang gagawin sa kanya. Hindi siya makapaniwala na ang isang taong sineseryoso ang kanyang trabaho at buhay ay tatretuhan ang kanilang relasyon ng may malaking katamaran. Nagmarcha ito palapit sa kanya at hinawakan ang kamay nito. Pagkatapos, inihatid siya nito sa elevator nang hindi nagsasalita. Sa hindi malamang dahilan, pakiramdam niya ay nabitin ang kanyang puso sa isang mahigpit na lubad, handang sumubsob at malayang mahulog sa kanyang tiyan anumang oras. Hindi pa siya nasanay sa mga ganitong pampublikong pagpapakita ng pagmamahal sa lalaking ito. Oo nga naman, pagdating niya sa Department of Design, ang mga empleyadong nagtatagal sa labas ng elevator lobby ay agad na namataan sila ni Elliot na magkahawak kamay. Namula siya at lumingon sa kanya. "Pupunta ako sa opisina ko," mahina niyang sabi. Kasabay nito, tumalikod siya upang maglakad papasok sa opisina sa ilalim ng naiinggit na mga tingin ng kanyang mga katrabaho. "Hoy, Anastasia. Magandang umaga, Anastasia. Napakaganda mo ngayon, Anastasia. Mahal ko ang iyong pitaka, Anastasia." Ang daan patungo sa kanyang mesa ay puno ng walang katapusang mga papuri habang ang mga babae sa opisina ay sumalubong sa kanya ng walang katulad na sigasig, ngunit itinuring niya ang mga ito ng parehong ngiti na gagawin niya sa ibang araw. Wala siyang pakialam sa pagtingin ng iba sa kanya, at pinanatili pa rin niya ang kanyang kawalang interes kahit na ang mga ito ay naghahadges ng mga papuri sa kanyang direksyon upang makuha ang kanyang magagandang libro. Hindi nagtagal, dumating si Felicia sa kanyang opisina at itinukod ang kanyang mga braso sa desk habang makahulugang pinagmamasdan ang suot ni Anastasia. "Nako, may hindi nagpalit ng damit. I'm guessing maganda ang gabi mo." Namula si Anastasia habang nagsusumamo, "Huwag mo akong pagtawanan, Felicia." Alam kung gaano kaiya si Anastasia pagdating sa paksa ng mga lalaki, hindi na siya nanunokso ni Felicia. "Okay, I'll stop. But I will still congratulate you for bagang President Presgrave. Isa pa, sapat na ang mga larawang iyon para pagselusan ang isang babae." Natuwa at napahiya si Anastasia sa parehong oras. Ang mga larawan ay magiging bane ng kanyang pag-iral ng ilang sandali. Nang mapansin ni Felicia ang pagkabalisa sa mukha ng nakababatang babae, magiliw na itinuro ni Felicia, "Lahat tayo ay may sapat na gulang dito, at anuman ang ginawa mo sa mga larawang iyon ay ganap na normal. Maraming mga batang mag-asawa sa parke na 2 beses na mas mainit at mas mabigat kaysa sa inyong dalawa, at ang pagkakaiba lang ay nahuli kayo ng paparazzi. Wala akong kakilala na mga kabataang mag-asawa dyan na hindi pa nakakagawa ng lahat ng bagay na ito." Kabanata 354. Ugaliing halikan ka. Halos mamamatay na si Anastasia sa kahihiyan habang ibinaon niya ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay, ngunit ngayong hayag na ang lahat, wala siyang ibang pagpipilian kung hindi ang sumang-ayon sa katotohanan. Maya-maya lang, tumunog ang phone niya. Kinuha niya ito at sinipat ang caller ID, na pangiwi nang makita ang pangalan ni Nigel. Masyado siyang naguguluhan para sagutin ang tawag nito. "Sagutin mo," pagudyok ni Felicia bago umalis para bigyan siya ng privacy. Huminga ng malalim si Anastasia at sinagot ang tawag.
Hoy! My fair Lady Tillman, kaya talagang iniwan mo ako para sa aking pinsan. Please stop teasing me about this, naiinis niyang pakiusap. Humalaklak si Nigel. Sino ang mag-aakala na ang paglalakad ko ng isang pinsan ay maaaring maging madamdamin kapag siya ay kasama mo? Nigel, babala niya. Sige, sige, titigil na ako. Tumawag lang ako para batiin kayong dalawa, and I'm really happy for you guys as well. Hindi ako papayag na kahit sinong lalaki maliban kay Elliot ang makasama mo, pabiro niyang itinuro. Salamat, sabi niya. Mabilis itong sinundan ng pagkataranta. Oy, hindi mo ipinakita kay Jared ang mga larawan, di ba? Medyo PG-13 ang mga larawan, kaya syempre hindi ko ipinakita sa kanya, sagot niya nang walang katotohanan. Nag-init ang mukha ni Anastasia. Hindi mo hahayaang makita niya ang mga larawang iyon. Alam ko, at hindi ko gagawin. Sinabi niya sa akin na gusto niyang manatili sa aking lugar, kaya sasanduan ko siya mamayang hapon at iuuwi siya. Sa ganoong paraan, ikaw at si Elliot ay makakakuha ng karapat-dapat na oras ng kalidad. Nakaramdam siya ng sama ng loob sa pag-upo kay Nigel sa tungkulin sa pag-aalaga ng bata at sinabing, ayaw kong ipilit ka, Nigel. It's not imposing at all. Alam mo kung gaano ako sambahin ang maliit na lalaki, pinapasaya niya ang araw ko na walang iba. Tinatrato na ni Nigel si Jared na parang sariling pamangkin. Okay, kung ganoon. Salamat sa pag-aalok, Nigel, sabi ni Anastasia. Pakiramdam niya ay sobra-sobra ang hinihiling niya sa kanya, ngunit walang ibang mahalaga kung hindi ang kaligayahan ni Jared. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Pumunta ka na lang at kunin ang puso ng pinsan ko bago pa dumating ang ibang babae at sagabal siya. He's a popular catch, you know, pabirong sabi ni Nigel at ibinaba ang telepono. Kasalukuyan, itinukod ni Anastasia ang kanyang baba gamit ang isang kamay. Hindi siya makapag-focus sa trabaho, kaya hinawakan niya ang kanyang telepono at nag-scroll sa mga larawan bago namula. Alam niya na ang mga ito ay tapat na mga kuha, ngunit hindi pa rin siya makapaniwala na si Elliot ay mukhang maganda sa bawat anggulo, at siya ay naguguluhan nang makita kung paano lumiwanag ang kanyang mukha habang sila ay naghahalikan. Parang medyo nasasarapan ako sa halik niya, naisip niya. Nag-scroll down siya sa comment section kung saan nagkagulo ang mga netizens. Walang pag-aalinlangan, siya ay naging object ng inggit ng lahat ng ipahayag ng mga nalulungkot na kababaihan na gusto nilang mamatay pagkatapos makita ang balita. Ang ilan ay umabot pa sa pagtawag kay Elliot na kanilang asawa, kahit na iyon ay mas nakakatawa kaysa sa anupaman. Hindi ko alam na mayroon siyang libu-libong admirer, sabi ni Anastasia. Nawala ang tawa niya sa isiping iyon. Walang saysay ang buhay kung hindi niya maa-appreciate ang katatawanan ng sitwasyong ito. Nang sumapit ang tanghali, tinawag siya ni Elliot at iminungkahi na lumabas sila para mananghalian. Hindi niya ito tinanggihan, at silang dalawa ay nagtungo sa restaurant sa tabi ng Presgrave Corporation. Pagkatapos ng tanghalian, inalok siya ni Elliot na maglibot sa Presgrave Corporation at sa kanyang opisina. Dahil wala siya sa mood para magtrabaho, nagpa siya siyang sumama sa kanya. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa gusali ng kumpanya, na isang landmark sa Central Business Hub ng Averna. Kilala rin ito bilang gusali ng lahat ng mga gusali sa lugar. Ito ang unang pagkakataong bumaba si Anastasia sa opisina ni Elliot sa Presgrave Corporation. Gaya ng inaasahan, ipinagmamalaki nito ang nakamamanghang tanawin ng skyline at mga dekorasyong panlalaki. Nagbigay ito ng ilusyon na ito ay itinayo sa itaas ng mga ulap noong ito ay talagang tuktok lamang ng isang skyscraper. Pakiramdam niya ay magiging maliwanag at maaraw pa rin dito kahit na may bagyong humahampas sa lungsod. Gusto mo ba ang view? Bulong ni Elliot habang nakapulupot ang mga braso sa bewang niya mula sa likod. Tumanggo siya at malumanay na sinabi, oo. Maaari kang dumaan anumang oras upang magkape at tingnan ang tanawin, alok niya sa namamaos na boses. Naramdaman niyang may tuyo at malamig na pagpindot sa likod ng kanyang tainga. Hinalikan niya siya roon, at mabilis itong umiwas sa kanya habang bumulong-bulong, nakasanayan mo na bang halikan ang mga tao sa pinaka-random na pagkakataon. Dumiretso siya at mataimtim na tinitigan siya habang itinutuwid, hindi, nakaugalian ko lang na halikan ka, random man o hindi. Ito ay nagpakabog ng kanyang puso, ngunit sa sandaling iyon,
narinig niya ang kanyang telepono at sinenyasan, pumunta ka at sagutin ang tawag. Bumalik siya sa desk at kinuha ang phone niya. Ito ay ang aking lola. Nakita niya siguro yung mga pictures, she said. Napabuntong hininga si Anastasia at mabilis na inilagay ang kanyang daliri sa kanyang mga labi na para bang pinapatahan siya. Sa mahina at pananahimik na tono, hinimok niya, huwag mong sabihin sa kanya na nandito ako. Nagtaas ng kilay si Elliot, at nang makita ang pag-aalala sa mukha nito, sinagot niya ang tawag at inilagay ito sa speaker. Hoy, Lola, Elliot. Tuwang-tuwa si Harriet sa kabilang linya habang pinupuno ng kanyang maliwanag na boses ang maluwag na opisina. Totoo ba? Hindi ako nananaginip, hindi ba? Opisyal na kayong nagde-date ngayon ni Anastasia. Kabanata 355. Ang balita na huli na dumating. Siyempre hindi ka nananaginip, Lola. Opisyal na kaming nagde-date ni Anastasia, nakangiting sagot ni Elliot, bagamat nananatili ang tingin niya sa naguguluhan na babae na ang mukha ay nakabaon sa kanyang mga kamay habang nakatayo sa gilid. Agad at desperadong sumenya si Anastasia na tumingin siya sa direksyon niya. Nagmime pa siya para sabihin sa kanya na ilihim sa matandang babae ang presensya niya rito. Halos marinig ng isa si Harriet na humihiging sa kasabikan sa kabilang linya habang siya ay nagbibiro, sige, kung ganoon. Maghihintay ako na pakasalan mo siya at gawin siyang apo ko. Okay, Lola. I'll talk to her about this, saad ni Elliot. Ibalik mo rin siya at ang anak niya sa mga susunod na araw. Sila ang aking mga pinarangalan na panauhin. Ako na ang mag-aayos, matyaga at mapagpasensya niyang sabi. Natupad na rin sa wakas ang pangarap ko. Oh, at huwag hayaan ang press na kumuha ng mga larawang tulad ng mga iyon kailanman. Ayokong masira ang reputasyon ni Anastasia. Si Harriet ay napupunta na sa protective grandmother-in-law mode. Naantig si Anastasia nang marinig ito. Si Elliot, sa kabilang banda, ay tiyak na nagsabi, aayusin ko kaagad ang mga larawang iyon sa internet. Tinapos niya ang tawag kay Harriet at bumaling upang tasahin si Anastasia ng may interes. Narinig mo yun. Gusto ni Lola na magpakasal tayo sa lalong madaling panahon. Naramdaman niya ang pagbagsak ng kanyang puso. Medyo masyadong mabilis ang takbo natin, di ba? Kahapon lang namin ibinalita sa publiko ang aming relasyon, at ngayon ay pinag-uusapan na namin ang tungkol sa pagtatapon ng kasal. Samantala, sa Hoagland, sa wakas ay nagising si Hailey pagkatapos ng operasyon. Pakiramdam niya ay nahiwalay ang kanyang mga buto at pinagsama-samang muli, at sobrang sakit na hindi niya napigil ang manginig. Ito ang kanyang unang pamamaraan, at naayos na niya ang mga kasunod na operasyon na kinabibilangan ng liposuction at pagpapalaki ng dibdib. Sa kasalukuyan, isang tao lang ang nasa isip niya na naging puwersang nagtutulak sa kanya upang dumaan sa mga napakahirap na pagsubok, at iyon ay si Elliot. Siya ay nasa sabik mula sa pag-iisip tungkol sa kung paano siya aksidenteng, lalakad sa tabi nito at humanga sa kanya sa kanyang nakamamanghang hitsura. Nai-imagine na niya ang paraan ng pagtingin nito sa kanya na may kaparehong debosyon at pagmamahal gaya ng ginawa niya kay Anastasia, at ang pag-iisip lamang na iyon ay sapat na upang masiyahan siya. Sigurado siyang pagdating ng panahon ay mabibighani siya sa kagandahan nito. Ngayong nagkamalay na siya, inilipat si Hailey sa normal na ward, mananatili siya doon sa natitirang panahon ng kanyang paggaling habang inaalagaan ng isang propesyonal na tagapag-alaga. Ang babaeng manager na nagrekomenda sa kanya sa pasilidad, lalo na, ay matulungin sa kanyang bawat pangangailangan. Bagamat katamtaman ang hitsura ni Hailey, bukas palad siya sa kanyang pera, at alam ng manager na ang mga nagpa-plastic surgery ay babalik din para sa mga pamamaraan sa hinaharap, kahit na paminsan-minsan. Sa ilang mga punto, si Hailey ay magiging isa rin sa kanyang mga pangmatagalang kliyente. Sa ngayon, ang mukha ni Hailey ay ganap na nababalot ng mga benda, na nagpapakita lamang ng isang pares ng duguan na mga mata. Ang mga tahi sa kanyang mga talukap ay hindi pa natanggal, at ang mga bahagi ng kanyang mukha na nakikita pa ay sobrang bagbog na siya ay tumingin sa borderline na kakilakilabot. Sinulyapan niya ang sarili sa salamin at nanlumon na ayaw na niyang tumingin muli. Hindi na niya hinintay na bumaba ang pamamaga at mahayag ang kanyang bagong mukha. Nilinggan niya ang kanyang assistant at sinabing, ibigay mo sa akin ang aking telepono. Agad naman itong ginawa ng assistant, at hindi nag-aksaya ng oras si Hailey sa pagkonekta sa wifi dito. Sa sandaling ginawa niya iyon,
Walang humpay na tumunog ang kanyang telepono habang dumarating ang mga bagong text. Nakita niyang karamihan sa mga text na ito ay mula kay Erica, at nag-click siya sa una sa pinakatuktok. Hailey, nasaan ka na? Na-off mo ba ang iyong telepono o ano? Nakita mo na ba ang balita ng newfound love life ni Elliot? Sumabog ang isip niya nang mabasa niya ito. Anong love life? Mabilis siyang umatras sa text message at nag-click sa kanyang browser, kaagad na hinanap ang pangalan ni Elliot. Sabay-sabay, binati siya ng hindi mabilang na mga artikulo na isinulat tungkol sa kanya, ngunit ang nakapansin kaagad sa kanya ay ang pamagat na nakasulat, Elliot Presgrave pictured kissing girlfriend in cafe. Mabilis na tumaas at bumagsak ang dibdib ni Hailey nang pinindot niya ang artikulo upang makita kung sino ang inaakalang girlfriend ni Elliot. Noon niya nakita ang larawan, at kahit kalahati lang ng mukha ng dalaga ang nakunan ng kamera, masasabi pa rin ni Hailey mula sa maselang side profile na ang babae ay walang iba kundi si Anastasia. Isang malakas na sigaw ang nakatakas kay Hailey habang inihagis niya ang kanyang telepono sa isang tabi dahil sa galit, at itinakip niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha. Nang dumaan sa gayong masakit na plastic surgery, dapat siyang magpahinga, at ang stress ay walang anumang kabutihan para sa kanya. Gayunpaman, siya ay palaban pagkatapos basahin ang balita, at naramdaman niya na parang siya ay masusunog. Miss Seymour, okay na ba ang lahat? Masakit ang mukha ko, daing ni Hailey, kahit na ang puso niya ang puno ng mapang-ipong sakit. Hindi niya inaasahan na magiging napakawalandian ni Anastasia na may larawan na lahat ay minamahal sa mga bisig ni Elliot. Halos hindi makahinga si Hailey sa sakit na dulot ng mga hiwa at sugat sa kanyang mukha. Kailangan niyang kumalma, ngunit ang imahe ni Elliot at Anastasia na naghahalikan ay tila nasunog sa kanyang isipan. Ang nag-aapoy na sakit ay tumagal ng ilang sandali, at kahit ang doktor ay bumaba upang suriin siya. Sinabihan siya na manatiling kalmado at panatilihin ang isang tuwid na mukha sa halos lahat ng oras kung nais niyang panatilihing mapunit ang kanyang mga tahi at sugat, na haantong sa pagkakapilat at pagkasira ng anyo. Dahil sa lungkot, nahiga si Hailey sa kama at nakaramdam siya ng hinanakit. Nagawa na niya ang buong mukha niya, para lang may ibang babae na pumasok at kumilos ng buong pagmamahal kay Elliot. Ang pinakamasama sa lahat, ang babaeng iyon ay ang kanyang pangunahing kaaway, ang isang taong pinakaayaw niya. Kabanata 356. Ginawa mo ang first move. Para sa kapakanan ng kanyang mukha, na dumaan lamang sa isang pangunahing pamamaraan, si Hailey ay walang pagpipilian kundi ang pigilin ang kanyang galit at dalamhati. Parang tinutusok ng 1,000 karayom ang kanyang puso ngayon habang mahigpit ang pagkakahawak niya sa mga kumot sa ilalim niya, at kailangan niyang lumunok para pigilan ang sarili na sumigaw sa galit na galit. Samantala, sa Averna, naghahapunan si Anastasia kasama si Elliot sa isang marangyang French restaurant, kung saan ang ambience ay nagpapatingkad lamang sa banayad na kilos at pagiging romantiko ng lalaki. Nang dumating na ang oras ng pag-uwi niya pagkatapos ng hapunan, hinatid siya ni Elliot pabalik sa entrance ng neighborhood at ipinarada ang sasakyan. Kinuha niya ang kanyang pitaka, ngunit nang buksan niya ang pinto para bumaba sa sasakyan, narinig niya ang isang mahina at medyo hindi nasisiyahang boses ng lalaki na nagtatanong, "Hindi mo ba ako hihilingin na manatili para sa isang tasa ng tsaa?" Mariing sinabi ni Anastasia, "Hindi, gabi na. Baka next time na lang. Ang lamig ng panahon ngayong gabi, pero paano kung may sleepover tayo? You have a bed, and I'll warm it up for you," pagmamalaki niya. Napahawak siya sa pinto habang umuutol at dumobol sa pagtawa. Hindi na siya hinintay ni Elliot na magsalita bago siya bumaba ng sasakyan, at nang hindi nito nerehistro ang kanyang ginagawa, lumapit ito sa kanya, hinawakan ang kamay nito, at inakay siya patungo sa kanyang apartment. Hoy, Elliot, no, don't do this, nanginginig na sigaw ni Anastasia. Gayunpaman, ginabayan na niya siya sa pasukan ng kapitbahayan. Napuno siya ng takot habang papalapit sila sa gusali ng apartment. Si Jared ay wala sa bahay ngayong gabi, na nangangahulugang walang buffer sa pagitan nila ni Elliot, siya ay nalilito sa kung paano siya dapat kumilos sa paligid niya. Higit sa lahat, hindi na siya isang maliit na babae, ngunit natatakot pa rin siya sa kung ano ang mangyayari ngayong dalawa na silang nasa hustong gulang na naiwan sa kanilang sariling mga aparato. Pumayag lang siya na maging girlfriend niya, pero mukhang may plano na itong magayos ng sarili sa apartment niya.
Buksan mo ang pinto, udyok ngayon ni Elliot, nagdilim ang kanyang tingin habang tinitigan siya ng makahulugan. Hindi ka ba pwedeng umuwi na lang? Tumangala sa kanya si Anastasia na nagmamakaawa. Talagang huli na. 8:30 PM pa lang, na sa tingin ko ay masyadong maaga. May trabaho ako bukas, gayunpaman, mapilit niyang sagot habang ang isip niya ay nag-iisip ng higit pang mga dahilan. Not if I say you don't, he pointed out with a roguish smile. Siya ang presidente, pagkatapos ng lahat, at naisip niya na ang pagbibigay ng mga araw ng bakasyon sa kanyang mga empleyado ay nasa loob ng kanyang saklaw. Hindi, gabi na talaga. Napakagat siya sa ibabang labi. Kung ang isang tao ay hindi nakakaalam ng mas mahusay, ang isa ay mag-iisip na ang lalaki ay isang hindi mapakali na hayop na napakatagal nang nakakulong, at lalamunan siya nito sa sandaling binuksan niya ang pinto. Sumili ang saya sa kanyang mga mata nang magtanong siya, "Ganun ka na ba Kate Cut sa akin?" "Oo, ako nga," pag-amin niya. "Pwede bang umalis ka na? I promise I won't make a move on you if you let me in, unless, of course, you make the first move," seryoso niyang sabi. Nang may hindi natitinag na kumpiyansa, nakipagtalo siya, "Hinding-hindi ako gagawa ng unang hakbang. I'll stay for just a cup of tea," Elliot nidled in his signature husky tone, sounding like he was cajoling her. "Pakiusap hayaan mo akong pumasok at manatili sandali." Hindi napigilan ni Anastasia ang sarili na tumanggi sa kanya, hindi kapag tinitingnan siya nito ng may puppy eyes kahit na kilala siyang mapanganib at dominanti. Lumambat siya at kinuha ang kanyang mga susi mula sa kanyang pitaka, binuksan ang pinto habang binabalaan siya nito sa huling pagkakataon, "No funny business. Kung hindi, sipain kita palabas." "Okay," masayang saad niya. Pagkabukas ng pintuan sa harap, binuksan ni Anastasia ang mga ilaw, na nagdulot ng mainit na liwanag sa sala. Ibinaba niya ang kanyang pitaka at nagpalit ng tsinelas bago kumuha ng pares ng lalaki mula sa kabinet para kay Elliot habang sinabi niyang, "Isuot mo ito. Ang konsiderasyon mo," pagmamasid niya na may nakakalokong ngiti. "Ito ay dapat para sa aking ama," sabi niya, hindi nais na siya ay masyadong nasiyahan sa kanyang sarili. "Say whatever you want," medyo malungkot niyang sagot. Umupo siya sa sopa habang siya ay nag-ikot sa bahay saglit. Pagkatapos, pumunta siya sa kusina at dinalhan siya ng isang basong tubig. "Eto, tapusin mo ang tubig at mag-skedaddle pa uwi." Tumingin si Elliot sa tubig, at biglang, nagkaroon ng madilim na kinang sa kanyang mga mata habang siya ay sumigaw, "Hoy, maaari ka bang pumunta dito at tingnan kung may dumi sa mata ko?" Nakatayo si Anastasia sa kabilang side ng coffee table at umiinom sa sarili niyang baso nang marinig niya ito. Nag-aalala itong naglakad papunta sa kanya. "Hayaan mo akong tingnan." Gayunpaman, ngayon lang siya nakalapit sa kanya nang kumislap ang tagumpay sa kalahating talukap nitong mga mata. Sa susunod na segundo, inilabas niya ang kanyang paa at nabad trip siya, na naging dahilan upang mawalan siya ng balanse. Napasinghap siya sa gulat nang bumagsak siya sa yakap nito. Naramdaman niya ang isang malakas na brasong ahas na pumulupot sa kanyang baywang sa isang mabilis na paggalaw, at nang subukan niyang itayo ang sarili, nalaman niyang nakapin siya ng mahigpit sa batok niya. "Ikaw," tumangala siya sa kanya nang may pagtataka, at nang makita niya ang malademonyong ngiti sa labi nito, alam niyang nalinlang siya. Hindi na niya naramdaman na para siyang damsel in distress na na-corner lang ng isang gwapo at roguish na kabalyero. Bago pa siya makapagprotesta, tumawa siya at mamulong ng mahina, "Ikaw ang gumawa ng unang hakbang, kaya huwag mo akong isipin na makipaglaro." Sa sumunod na segundo, umikot ang silid nang binaligtad siya nito. Kaya lang, si Anastasia ay nakulong sa pagitan ni Elliot at nang sopa na ang mukha nito ay ilang pulgada lang ang layo mula sa kanya, at alam na alam niya kung paano magkadikit ang kanilang mga katawan. Kabanata 357. Deep-seated trauma. Nais ni Anastasia na sumigaw sa galit, dahil dapat ay mas alam niya kaysa sa pagtitiwala sa lalaking ito. "Elliot, I swear, kung sa tingin mo kaya mo." Gayunpaman, bago niya masabi ang mga katagang lumayo ka na, humarap si Elliot at hinalikan siya. Balak niyang makawala dito, at mukhang nagtagumpay siya. Pagkatapos ng lahat, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili pagdating sa Anastasia, para bang siya ang kanyang nakamamatay na atraksyon. Ang kanyang presensya ay sinusuri at inaakit siya tulad ng isang tawag ng sirena.
Nagpumigla si Anastasia laban sa kanya ng ilang segundo, ngunit palabas lang iyon dahil alam niyang walang makakatakas sa lalaking nasa ibabaw niya. Sa huli, sumuko siya sa mga halik nito, ang gutom sa kanyang paggising sa paraan ng pagkadyot at paghatak nito sa kanyang labi. Gayunpaman, may isang boses sa likuran ng kanyang ulo, kahit na isang tinig, na nagalit sa kanya at nagpapanatili sa kanyang pagbabantay. Hindi siya gaanong nag-aalala tungkol sa kung sinong lumalapit sa kanila dahil malapit na niyang mawala ang sarili kay Elliot at sa kanyang nakamamatay na karisma. Hindi pa rin siya handa na dalhin ang kanilang intimacy sa susunod na antas, at habang ang halik ay matamis at nagtatagal, hindi niya maiwasang madama ang panganib dito. Ang hangin na dumadagandong sa kanilang paligid habang nabubuo ang kanilang tensyon ay nagpapaalala sa kanya ng isang namumuong bagyo, at anumang oras ngayon, isang bagyo ang tatama sa kanila at magdudulot ng kalituhan. Gayunpaman, sa direksyon na tinatahak ng napakamatalik na halik na ito, hindi siya sigurado kung paano niya mapapanatiling sarado ang mga pintuan ng baha, hindi kapag ang tubig ay bumubulusok na. Lahat ng tungkol kay Elliot, ang kanyang hininga, ang kanyang init, at ang kanyang pagpupursage dahil sa testosterone, ay bumabalot sa kanya na parang isang belo. Ang tinig ng katwiran sa kanyang isipan ay patuloy na nilulubog ng kanyang sariling pagnanasa, at sa ilang sandali, parang ang katotohanan ay natunaw sa background. Siya ay nasa bingit ng pagsuko sa kalikasan at mga pangunahing instinct sa puntong ito. Sa sandaling iyon, pabulong na bamulong si Elliot, "Gusto kita, Anastasia." Nagpadala ito ng kuryente sa kanyang mga ugat, at nanginginig siya habang pinipilit ang sarili na itulak siya palayo. Elliot, hindi. Sa sumunod na segundo, gayunpaman, binuhat siya nito mula sa sopa ng walang babala at dinala siya sa master bedroom. Natulala siya kaya nablangko ang isip niya. Ang dilim ng kwarto ay naging parang isang madilim na espasyo para kumilos si Elliot sa kanyang napataas na sentido. Wala siyang ibang gusto kundi ang ihiga siya at pasayahin siya sa mga paraang hindi niya maisip. Malabo ang pag-iisip ni Anastasia, at ang kanyang loob ay nakapulupot ng halo-halong damdamin na hindi niya lubos maisip. Nang subukan niyang itulak si Elliot palayo, hinawakan niya ang kanyang mga palso at inipit ang kanyang mga kamay sa itaas ng kanyang ulo, na nagudyok sa hindi maipaliwanag na takot na dumaan sa kanya ng biglaan. "Hindi. Huwag mo akong hawakan. Umalis ka." Hinablat siya ng gulat. Parang hindi napagtanto ng kanyang isip na si Elliot ang humahalik sa kanya, ngunit ang sa asterisk mabag na iyon mula 5 taon na ang nakakaraan. Ang kanyang malalakas na bisig, ang kanyang matayog na katawan, at ang kanyang nangingibabaw, walang patawad na hangin ay may malaking pagkakahawig sa gigolo mula sa Abyss Club. "Anastasia, anong problema?" Nang maramdamang may mali sa kanya, huminto si Elliot at inabot siya para hawakan siya. Sa hindi inaasahan, marahas siyang nagpumiglas na makalayo sa kanya habang umiiyak, "Umalis ka na. Huwag mo akong hawakan." Para bang siya ang pinagmumulan ng kanyang takot. Nataranta, mabilis siyang bumaba sa kama, humakbang patungo sa pintuan, at binuksan ang mga ilaw sa silid. Nang makita niyang nakakulong ang dalaga sa kama habang nakapikit ang mga mata habang nanginginig ang katawan sa hindi malulutas na takot at sakit, naramdaman niyang bumagsak ang puso niya sa tiyan. Naiinis siya sa sarili niya dahil itinulak siya nito ng napakalayo. Bigla niyang naalala ang malagim na pagsubok na pinagdaanan niya. Ano man ang kanilang ginagawa ngayon, o sa halip, kung ano man ang ginagawa niya sa kanya, ay malinaw na nagdulot sa kanya ng malalim na trauma sa ibabaw. "Anastasia, it's me," bulong ni Elliot habang nakadapo sa gilid ng kama, nanatili sa isang ligtas na distansya habang inabot niya ang kanyang buhok upang marahan. Nagmistula itong sumusuyo sa isang sugatang hayop. Noon lang niya iminulat ang malabo niyang mga mata, at bigla niyang na-realize kung paano siya nag-overreact. Lumingon siya sa kanyang tagiliran, mukhang nalilito habang bumubulong, "I'm sorry for scaring you." Walang itinatago sa kanyang boses ang guilt habang sinabi niyang, "Hindi, ako dapat ang mag-sorry." Dahan-dahan siyang umupo at isinubsob ang mukha sa mga kamay niya. I think you should go home." Hindi niya posibleng iwanan itong mag-isa sa ganitong estado. Marahan siyang nagsumamo, "Hayaan mo akong manatili dito at alagaan ka magdamag. Ipinapangako ko na iyon lang ang gagawin ko. I don't need you to take care of me." Mahinang ungol niya habang umiiling, kahit walang kulay ang mukha niya.
Nang makita niya kung gaano siya natakot, nabigla siyang malaman kung sino ang B****starred na nang-ahas na saktan siya 5 taon na ang nakakaraan. Kung nagawa niyang matuntun siya, magbabayad siya ng dugo. Maaari mo bang sabihin sa akin ang higit pa tungkol sa nangyari noong gabing iyon? Tanong ni Elliot. Gusto niyang tulungan siyang malampasan ito, at ayaw niyang balikatin niya ito ng mag-isa habang pinipigilan ang trauma at hinahayaan itong lumala sa kanya. Napatingin si Anastasia sa lalaking nasa harap ng kama. Ang trauma at ang masasamang alaala ay nagpaluwang sa kanya, at pakiramdam niya ay parang isang shell ng kanyang sarili. Nang bitawan siya nito, tinulak siya nito na parang takot na kuting na naghahanap ng aliw. Pinipigilan ni Elliot na hawakan siya ng sobrang higpit, at nanatiling mabagal ang mga galaw niya habang nakasandal ito para halikan siya sa tuktok ng kanyang ulo. Okay lang kung ayaw mong pag-usapan. Napapikit siya ng pagod. Sa pagtatapos ng araw, hindi niya masabi ang kanyang sarili sa mga kasuklam-suklam na bagay na kanyang pinagdaanan. Sa wakas, binitawan niya ang braso nito, at muling naging kalmado ang kanyang tingin nang sabihin niyang, maaari ka nang umuwi. Mag-isa akong magiging maayos. Kabanata 358. Takot sa pagpapalagayang loob. Sa tingin mo kaya kitang iwan ng ganito? Mahigpit na hinawakan ni Elliot si Anastasia, ayaw siyang pakawalan. Bumalik ang bakal sa kanyang kilos, at nang magsalita siya, malinaw at hindi natitinag ang mga tono nito. Nakaraos ako ng 5 taon, sigurado akong magiging maayos ako mag-isa sa isang gabi. Ibinuka ni Elliot ang kanyang mga labi at pansamantalang nagtanong, si Jared ba talaga ang anak ng hooligan na iyon? Ayaw ni Anastasia na harapin ang katotohanan ng pagsilang ni Jared sa tuwing lumalabas ito, ngunit malupit ang katotohanan, at wala siyang magagawa para tanggihan ang pagkakakilanlan ng ama ni Jared. Oo, sa wakas ay kumagat siya sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Sumikip ang dibdib ni Elliot. Naiintindihan niya na masakit itong paksa para sa kanya, kaya hinayaan niya itong mahulog. Sa huli, tumayo siya at umalis pagkatapos niyang ipilit na gawin niya. Nang magsara ang pinto sa kanyang likuran, isang nagyayelong kinang ang sumilay sa kanyang mga mata habang ipinangako niyang aalisin ang pagkakakilanlan ng kahabag-habag na lalaki kahit na tumanggi si Anastasia na magsalita tungkol sa kanya. Kailangan niyang malaman kung anong uri ng halimaw ang makakayanan para saktan siya ng husto. Kasalukuyan, naghihintay si Elliot sa pintuan, ngunit nang malaman niyang hindi ito bubuksan ni Anastasia at anyayahan siyang bumalik sa bahay, umalis siya. Ang tanging paraan para makamit niya ang isang pambihirang tagumpay sa kasong ito ay upang malaman kung saang clubhouse naganap ang insidente. Dahil lamang sa nakatakdang manatiling tikom ang bibig ni Anastasia tungkol dito, natitiyak niya na maaaring may ideya ang iba kung ano ang nangyari noong gabing siya ay sinaktan. Habang nakaupo siya sa backseat ng kotse, sinimulan niyang isaalang-alang ang kanyang mga pagpipilian. Alam ni Hailey ang mga detalye ng gabing iyon, ngunit ayaw niyang tanungin siya tungkol dito. Sinuri niya ang mga pangalan sa kanyang isipan, sinusubukang piliin ang taong malamang na magbibigay sa kanya ng ilang kapaki-pakinabang na pananaw sa bagay na iyon. Nakipag-ayos siya sa isang tao sa wakas, at iyon ay si Erica, ang kapatid sa ama ni Anastasia. Dahil sa kung paano niya pinalaki ang kapanganakan ni Jared sa huling pagkakataon na nagtantrum siya, malaki ang posibilidad na alam niya ang tungkol sa insidente. Kumpiyansa siya na mabibigyan siya nito ng ilang lead tungkol dito. Habang nakasandal siya sa kanyang upuan, inilabas ni Elliot ang kanyang telepono at tinawagan si Ray. I need you to arrange a meeting for me with someone. Sino iyon? Pangulong Presgrave. Magalang na tanong ni Ray. Erica. Sa katahimikan ng kwarto, may hawak na baso ng tubig si Anastasia habang walang pagod na nakaupo sa lounge. Nakonsensya siya dahil naisip niya si Elliot bilang ang lalaking nanakit sa kanya 5 taon na ang nakakaraan habang sila ay matalik. Sa totoo lang, natigilan din siya na ang trauma na inaakala niyang ibinaon niya sa kaibuturan ng kanyang puso ay madaling mailabas sa isang haplos, na nag-trigger sa kanyang takot sa intimacy. Bigla niyang naramdaman na hindi ito patas kay Elliot. Kung talagang nag-workout sila bilang mag-asawa at ikinasal, hindi niya posibleng tanggihan siya sa natitirang bahagi ng kanilang buhay at i-change siya sa involuntary celibacy. Kinaumagahan, nakatago pa rin si Erica sa ilalim ng mga saplot nang bigla siyang makatanggap ng tawag sa telepono na nagpapatayo sa kanya sa kama. Ano, gusto ba akong makita niyang Master Elliot sa tanghali?
Oo, may kailangan si President Presgrave ng tulong mo. Malaya ka bang makipagkita sa kanya? Natigilan si Erica kaya hindi siya makapagsalita, at nauuto siya, oo naman. Malaya akong makipagkita sa kanya. Kung ganoon, 11:30 AM ba ngayon ang gagawin para sa iyo? Oo naman. I'll be there, sagot niya habang mariing tumango. Nang matapos ang tawag at natanggap niya ang address para sa restaurant kung saan gaganapin ang pulong, tuwang-tuwa siya kaya nawalan siya ng malay. Never in her wildest dreams did she thought Elliot will invite her for lunch. My goodness, ano ang isusuot ko? Bumaba siya mula sa kama at binuksan ang mga pinto ng kanyang aparador, hinalungkat ang kanyang mga damit ng may matinding galit. Isa lang ang layunin niya sa kanyang isipan, na akitin si Elliot at gawin siyang lalaki. Wala siyang pakialam na siya ang dapat nakasintahan ni Anastasia, at hindi rin siya naabala sa kasaysayan nila ni Hailey. She was still dead set on bagging him dahil worth it siya. Hindi niya sinabi kay Naomi ang tungkol sa pagpupulong. Pagkatapos pumili ng isang figure-hugging na damit, isinuot niya ang blazer sa ibabaw nito, iniisip na kung mapapanalo ni Anastasia si Elliot habang nakasuot ng pantsuits, tiyak na nangangahulugan iyon na mayroon siyang bagay para sa mga profesional na babae sa karera. Pagkatapos, umupo siya sa harap ng vanity at nagsimulang mag-apply ng kanyang makeup ng maingat, hindi pinapayagan ang kahit na kaunting kapintasan. Determinado siyang ipakita ang kanyang pinakamahusay na sarili kay Elliot. Samantala, ang lahat ng mga departamento sa Burgwa ay naghahanda na para lumipat sa kanilang bagong gusali ng kumpanya. Dahil ang mga opisina sa Presgrave Corporation ay kumpleto na sa mga kagamitan na may pinakamaraming palamuti, ang tanging bagay na dapat gawin ng mga departamento ay ang pag-impake ng kanilang mga file at kagamitan para sa malaking paglipat. Nakahiga si Anastasia sa tahimik ng kanyang opisina nang biglang pumasok si Aliona sa pintuan. May kailangan ka ba, Miss Dora? Matipid na tanong ni Anastasia. Kapuri-puri talaga ang iyong kahusayan sa paghampas kay President Presgrave, Miss Tillman, panunuya ni Aliona. I will only entertain conversations about work, Miss Dora, malamig na turo ni Anastasia. Ang kumpanya ay hindi lugar para pag-usapan natin ang tungkol sa kanyang mga personal na gawain. Kabanata 359. Sabihin mo sa akin ang alam mo. Gusto ko lang ipaalam sa iyo na hinding-hindi ako susuko sa nararamdaman ko para kay Elliot, sabi ni Aliona. Nandito siya para sa walang ibang dahilan kundi ang subukan at saktan si Anastasia matapos ang kanyang sariling mapait na sama ng loob na madaig siya. Sa natitirang bahagi ng iyong buhay, magkakaroon ka sa akin bilang kompetisyon, kumpiyansa niyang idinagdag. Sigurado akong ilang oras na lang bago ako mapansin ni President Presgrave at mahulog siya sa akin. Gayunpaman, si Anastasia ay hindi humanga o natakot. Ang iyong mga hindi nakamit ay hindi interesado sa akin, kaya't dalhin ang iyong pagmamapuri sa ibang lugar, itinuro niya ang sarkastikong sabi. Sumilay ang pang-aalipuste sa mga mata ni Aliona habang mumuso siya at mayabang na sinabi, tingnan natin kung sino ang tunay na mananalo. Ngayong pinaplano na ni Itay ang kanyang pagkamatay, magiging akin na si Elliot sa lalong madaling panahon sa sandaling maalis natin siya. Si Anastasia naman ay aminadong naapektuhan sa sinabi ni Aliona kahit nakaalis na ang huli. Tila para bang si Elliot ay patuloy na may sandamakmak na kababaihan na hindi magdadalawang isip na sunggaban kahit kay titing na pagkakataon para makalapit sa kanya. Nang sumapit ang tanghali, nagpasya si Anastasia na anyayahan si Elliot para kumain bilang paghingi ng tawad sa nangyari kagabi. Kung hindi dahil sa kanyang labis na reaksyon, maaaring hindi natapos ang mga bagay sa ganoong tense, at ang gabi ay ganap na nababalot. Kinuha niya ang telepono sa kanyang desk at diniyal ang extension ni Elliot. Nang hindi niya ito sinagot, automatikong inilipat ang tawag sa linya ng kanyang assistant. Hello, this is the President's office, magalang na bati ng assistant. Hi, Lily, nandito ba si President Presgrave sa ngayon? Nako, Miss Tillman, mukhang umalis na si President Presgrave para sa isang lunch appointment. Nakikita ko. Sige, salamat. Ibinaba ni Anastasia ang tawag at napabuntong hininga sa pagkadismaya. Pagkatapos, hiniling niya kay Felicia na sumama sa kanya sa tanghalian. Samantala, nasa Cloud9 si Erica habang papunta siya sa restaurant.
Palagi niyang sinisilip ang sarili sa salamin para lang masigurado na wala siyang kapintasan gaya ng paglabas niya ng bahay. Sa katunayan, ang pinakamaliit na mantsa ng kanyang makeup ay mag-aalis sa kanya sa puntong ito. Kinailangan niyang ipakita ang kanyang walang kamali-mali na panig kay Elliot ngayon. She reckoned na may isang bagay tungkol sa kanya ay maaaring nakuha ng kanyang mata, na ipinaliwanag kung bakit siya ay nagyaya sa kanya sa labas para sa tanghalian out of the blue. Ang pag-iisip tungkol dito ay nagbigay sa kanya ng pagmamadali. Kung magiging maayos ang mga bagay, maaaring malampasan pa niya sina Hailey at Anastasia upang maging bagong bagay ng pagmamahal ni Elliot. Sa bawat babae, may nakabaon na kumpiyansa na hindi lalabo sa anumang pagkakataon. Kasalukuyan, naghihintay si Ray sa labas ng restaurant para kay Erica, at nang irehistro niya ang pagdating nito, hinakay siya nito sa hagdan patungo sa main dining atrium. Dinala siya sa isang pribadong dining room kung saan nakaupo na si Elliot at naghihintay sa kanya. Napalunok si Erica at naramdaman niyang pawisan ang mga palad niya. Kasabay nito, kinakabahan niyang hinawi ang buhok sa balikat habang nahihiyang tinantya ang lalaki. Pagkaupo niya, nagtanong siya, "Young Master Elliot, pwede ko bang malaman kung bakit mo ako hiniling na makipagkita ngayon?" Umalis si Ray upang bigyan sila ng ilang privacy, at sa sandaling sumara ang pinto, inilapag ni Elliot ang isang bank card sa mesa at sinabi sa kanya, "Miss Erica, mayroong 1,000,000 sa card na ito. Ang kailangan mo lang gawin ay sagutin ang aking mga tanong, at ang pera ay sa iyo." Natigilan si Erica habang nakanganga sa card na nasa harapan niya. Ang 1,000,000 ay isang mapang-akit na alok, at pumikit siya para mawala ang kanyang pag-iisip. "Ano ang gusto mong malaman, Young Master Elliot? Kailangan mong ipangako na sasagutin mo ang lahat ng aking mga katanungan ng matapat," sabi niya habang malungkot na nakatingin sa kanya. Sumalubong sa kanya ang pagkadismaya sa sandaling iyon. "Masyado na ba akong nabasa sa imbitasyon sa tanghalian? Hindi ba niya ako hiniling na samahan siya sa pagkain dahil gusto niya ako?" Gayunpaman, nang sumulyap siya sa bank card, naaliw siya sa pag-iisip na mayroong 1,000,000 sa kanyang bulsa. Pagkatapos ng lahat, ito ay sapat na upang tumagal siya ng ilang sandali. Tumanggo siya at sinabing, "Sumuko ka, Young Master Elliot." Tiningnan niya ito ng masama at nagtanong, "Unang tanong, alam mo ba ang pangalan ng lalaking nanakit kay Anastasia 5 taon na ang nakararaan?" Tumalon ang puso ni Erica sa kanyang lalamunan. Sa nangyari, nandito lang si Elliot dahil gusto niyang malaman ang nakaraan ni Anastasia. In a snide tone, she countered, "Bakit hindi mo tanungin ang kapatid ko? Natitiyak kong mas alam niya kaysa sa iba ang mga detalye ng partikular na gabing iyon. Kung wala kang planong bigyan ako ng mga sagot na gusto ko, hindi na ako mag-aaksaya ng oras mo," sabi ni Elliot. Ayaw niyang manatili rito at makinig sa isang taong nagsasalita ng masama tungkol kay Anastasia. Inabot niya ang kamay para bawiin ang card, ngunit noon ay natarante si Erica at sumigaw, "Okay, okay, sasabihin ko sa iyo. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang gusto mong malaman, Young Master Elliot." Tumigil siya at tinanggal ang kamay sa card. Pera ang naging susi para makapagbukas ang isang taong kasing sakam ni Erica. "Gusto kong sabihin mo sa akin ang lahat ng nalalaman mo tungkol sa nangyari noong gabing iyon," utos niya. Alam niyang hindi siya susuko sa bank card. Habang alam ni Erica na ang insidente sa Abyss Club ay binalak at itinayo ni Hailey, hindi nito binago ang katotohanan na siya ay isang kasabwat. There was no way that she could deny her involvement in the whole thing, so after a moment of thought, she said, "Noong gabi ng insidente, kami ni Hailey ay tumatambay sa club, pero noon ang isa sa aming ang mga lalaking katrabaho ay nagpasya na gumawa ng isang hakbang sa kanya. Tinawagan niya ang kapatid ko dahil sa gulat na sunduin niya kami, ngunit naghintay kami ng matagal para isipin na hindi siya darating. Gayunman, nang paalis na kami, biglang tumakbo palabas ng club si Anastasia na gusot ang kanyang mga damit, at doon namin nalaman na siya ay sinaktan." Kabanata 360. Pagtatanong. Kumuyam ang mga kamao ni Elliot kung saan nakapatong ang mga ito sa ibabaw ng kanyang mga tuhod habang diniinan, "Ano kayang itsura ng B***** na iyon? Alam mo ba kung ano ang pinaghirapan niya?" "Hindi ko alam. Huling narinig ko, isa siyang lalaking escort. Tsaka alam mo naman kung paano nagkakagulo ang mga club, kaya hindi ko naman papansinin ang background ng kahit na sino.
Erika said, but the way she blinked her eyes told Elliot that she was lying. Nang makitang hindi siya makatotohanan, iginiit niya, sabihin mo sa akin ang oras at lugar ng pangyayari. Hindi ko talaga maalala ang oras, ngunit alam kong naganap ito sa Abyss Club. Nang marinig ito, bumagsak ang puso ni Elliot sa kanyang tiyan. Abyss Club. Doon kami ni Hailey. Nawala ang kanyang pag-iisip at hinimok, sigurado ka bang Abyss Club iyon? I'm sure, matigas niyang sagot. Kung ano ang nangyari noong gabing iyon, hindi ko na maalala. Hindi siya nagsisinungaling sa pagkakataong ito. Nagpatuloy siya sa pagsisiyasat para sa higit pang impormasyon, nagtanong, naaalala mo ba kung anong panapanahong damit ang suot mo? Tatandaan mo sana iyon. Nag-isip ng mabuti si Erika at sinabing, naniniwala ako na suot namin ang aming wardrobe ng tag-init. May mga tanong ka pa ba, President Presgrave? Bakit hindi ka tumawag ng pulis at magsampa ng reklamo sa ngalan ni Anastasia matapos siyang saktan noong gabing iyon? Pamilya ka raw niya, di ba? Parang pinagbibintangan siya. She quirked her lips and muttered, it wasn't as if kami ang naging dahilan ng nangyari sa kanya. At saka, sinaktan niya kami nang umalis siya sa club, at hindi siya nag-aksaya ng oras sa pagsisi sa amin kahit na kami ay inosente. Ang kanyang salaysay ay nakahanay kay Hailey. Hinding-hindi nila aaminin na inamin nila kay Anastasia, sa kanyang paghaharap sa kanila 5 taon na ang nakakaraan, na sila ang nag-set up sa kanya. Si Elliot naman ay malungkot ang mukha. Binigyan siya ni Erika ng bagong lead na hindi pa niya nakikita noon, na Abyss Club. Ito ang parehong club kung saan nagkaroon sila ni Hailey ng kanilang pagtatagpo 5 taon na rin ang nakalipas. Iniisip niya kung nagkataon lang ba ang lahat, at kung ganoon nga, gusto niyang malaman ang timeline. Iyon lang ba ang mga tanong mo para sa akin, young Master Elliot? Tanong ni Erika, napaalis siya sa kanyang iniisip. Sigurado ka bang wala kang alam tungkol sa lalaking escort noong gabing iyon 5 taon na ang nakakaraan? I swear wala akong kahit kaunting clue tungkol sa kanya, she insisted. At saka, handa akong tumaya na ang aking kapatid na babae ay pumasok sa maling silid at nabaliw sa kanya. Malamang, isa siyang baliw na muntik ng pahirapan ang kapatid ko hanggang mamatay. Sinadya niyang sabihin ito. Katulad ni Hailey, gusto niyang magukit ng masamang impresyon ni Anastasia sa isip ni Elliot. Nabuhay ang galit kay Elliot nang marinig niya ito. Kapag nalaman niya kung sino ang sa asterisk mabag na iyon, tiyak na papawiin niya ito sa balat ng lupa. That's enough from you, kagat-kagat niya ang ngipin. Ayaw niyang maupo rito ng ilang sandali at marinig ang maaanghang na pahayag ni Erika tungkol kay Anastasia. Maaari kang umalis ngayon. Kinuha ni Erika ang bank card, ngunit ang kanyang tingin ay malungkot na damilat sa matikas na lalaking nakaupo sa kanyang tapat habang walang hiya niyang sinabi. Young Master Elliot, gusto ko lang malaman mo na mahal kita, at gagawin ko ang anumang hilingin mo sa akin kung iyon ang gusto mo. Sa sandaling iyon, tumangala siya sa kanya gamit ang matalim nitong tingin na nagbabantang hiwain siya. Labis siyang natakot dito kaya namula siya at mabilis na nagpaliwanag. Ang ibig kong sabihin ay maaari mong tanungin ako ng anumang iba pang katanungan na maaaring mayroon ka, Pangulong Presgrave. Mas magiging masaya akong tumulong. Dahil doon, tumalikod siya upang lumabas ng silid na parang kung paano tumakas ang isang tao mula sa panganib. Banal na kalokohan. Kung nakakamatay lang ang tingin, 100 beses na sana akong patay, naisip niya na parang may nanlamig sa kanyang gulugad. Higit sa lahat, nakita niya kung gaano siya kababa ang tingin sa malinaw at obsidian na mga mata ni Elliot. Siya ay mataas at makapangyarihan tulad ng siya ay ipinanganak na nasa isang pedestal, at kung ano ang sinabi nito sa kanya ngayon ay karaniwang ginawa siyang walang halaga. Pagkaalis ni Erika, ipinatawag ni Elliot si Ray sa kwarto at sinabing, kunin ang lahat ng security footage mula 5 taon na ang nakakaraan sa Abyss Club. Desidido siyang alamin kung sino ang sa asterisk mabag na iyon, at kapag ginawa niya iyon, babayaran niya ito ng hindi nahahayaang malaman ni Anastasia ang tungkol dito. Sa Bergwa, si Aliona ay nakatanggap ng tawag mula kay Riley, na nagsabi sa kabilang linya, kailanganin kita para akitin si Anastasia. Handa na ang mga tauhan ko na isagawa ang plano. Ang mga mata ni Aliona ay kumislap sa pag-asa nang may biglang pumasok na maliwanag na ideya sa kanyang isipan. Tumanggo siya, sumagot siya, alam ko na ang gagawin. Ibinaba niya ang telepono,
tumayo mula sa kanyang upuan, at tinungo ang opisina ni Felicia. Director Evans, I'm supposed to meet a client, but I'm afraid I have too much work to do at the moment. Maaari mo bang kunin si Anastasia na kunin ang order? Malamang busy siya. Bakit hindi ka maghanap ng iba? Mungkahi ni Felicia. Mayroong mas mataas na pagkakataon na makuha natin ang deal kung siya ay kukuha ng trabaho, bagaman. Ang aking kliyente ay isang binibini mula sa isang talagang mayamang pamilya, at pumunta lamang siya sa Burgua dahil marami siyang narinig tungkol kay Anastasia. Pinag-isipan ito ni Felicia ng 1 o 2 beses. Pagkatapos ay sumagot siya, kakausapin ko si Anastasia at tingnan kung ano ang sinasabi niya.